Samantala, hindi po biro ang kalbaryo ng mga mag-aaral at guro sa isang sitio sa Davao City para lang makarating sa eskwelahan. Panganib ang nakaabang sa kanila sa tuwing tatawid sila sa isang tulay na malapit ng bumigay. Pero matapos ipalabas sa programang Eyewitness, ang kaawa-awa nilang kalagayan, dumagsa ang tulong. Ang peligrosong tulay, ngayon, maayos na. Nakatutok si Jay Taruk. Sa aking dokumentaryong tulay sa Eyewitness, nasaksihan ng di pangkaraniwang paglalakbay ng mga guro at mag-aaral sa sitio Dumalugdog sa Davao City. 8 oras silang naglalakad sa matatarik na daan. Binabagtas ang mahigit 4 na ilog at tumatawid sa kaisa-isang tulay na malapit ng bumigay. Tila hindi alintana ng mga mag-aaral ang peligro. Bukod sa napakalalayo ng pinanggagalingan ng mga mag-aaral, ito pa ang kanilang tinitiis. Tatawirin nila itong sirang tulay na ito na ang posibilidad pag nalaglag ka, pwede kang malunod dahil napakalakas ng agos ng Davao River at malalim pa yan. Maging ang mga guro na sina Brimbot at Brian, nagsasakripisyo, wala raw katumbas na salapi ang pagtuturo nila sa mga taga-Dumalugdog. Nung nakaraang taon lang, tuluyang nasira ang tulay. Isa rin yung tulay. Ngayon, malaking tubig, wala pa mga bata ba? Napakahirap. Kung tatawirin niya Kayo, mga guro dito, naiintindihan niyo kung ano nagdadaanan niyo? Kasi kami rin natatakot. Gusto namin sa madaling panahon matapos tong tulay dahil para hindi na kami maka-absent. At saka concentrate na rin kami mag-aaral. Matapos maipalabas ang dokumentaryong ito, marami ang nagpahayag ng pagtulong. Nagkaisa at nagbayanihan para masimula ng paggawa ng bagong tulay. At makalipas ang halos 7 buwan, ito na ang bagong tulay sa sitio Dumalugdog, ang matagal ng pinagdarasal na bigyan ng kasagutan. Para sa mga magulang, ang tulay na ito ay bunga ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Pero para sa mga guro at mag-aaral, simula na ito ng isang magandang kinabukasan. Nagpasalamat ko kay nahimaan na gyud ang tulay ang Dumalugdog. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras.